Good morning, good afternoon, good evening kung ano oras mo ang pinapanood ng video na to. I hope you are having a good time. And for today, i-share ko lang sa inyo yung experience ko sa aking unang K-pop concert. So last Saturday, nanood ako ng Red Velvet Fan Tour in Manila sa SMX Arena. So share ko lang sa inyo yung konting experience ko kung gaano kasaya. At syempre, my thoughts about the concert. So let's go! At eto nga pala yung t-shirt ko for today. Syempre galing yan sa napakalupit mag-design na The Nutcase. So kung interesado kayo sa mga maangas na t-shirt gaya nito, PM lang kayo sa Facebook page ng The Nutcase at ilalagay ko din yung link sa comments mamaya. Sapatos, ito yung susuotin ko kasi medyo kakulay ng t-shirt galing from The Nutcase. Okay, so time check, mag-aalas 4 na. So, dapat pupunta na ako ng SMX kasi yung biyahe nasa around 49 minutes to 1 hour. Unfortunately, may kabobohan akong ginawa. Naiwan ko yung ticket sa office, so... I'm so sorry. Kailangan ko muna pumunta ng office para kunin yung ticket. Hirap maging tanga, lalo na sa maling tao. Hindi, joke lang. Baka may tamaang nanonood at i-report yung video. Okay, so dito pinag-iisipan ko kung magmumotor ako kaso naisip ko naman baka mahirap maghanap ng parking kasi syempre ang daming tao. At saka pinaka-worry ko dito is yung ulan. Baka abutan ako ng ulan sa daan at saka isa pa, baka malate din ako. So, pero feeling ko hindi naman uulan kasi kanina medyo mainit. Ayan, nakapagsampay pa nga ako. So, ayun, sana wag umulan. 4:38 na nung dumating ako dito sa office. So, sa wakas, ayan, akit na ako para kunin sa locker yung ticket. Ito nga pala yung aming locker area. So, buksan natin yung locker. Pakita ko sa inyo kung saan ko tinago yung ticket para safe na safe. As much as possible, gusto ko sanang pumunta na maaga para makapag-video, makapag-picture, makapaglibot-libot. Kaso, ayun, mukhang malilate talaga ako. Ayan, so dito ko siya tinago sa box na to. Medyo nahihirapan pa akong buksan kasi isang kamay lang yung gamit ko. Pero diyan ko siya tinabi para safe na safe. And salamat nga pala dun sa office mate ko na tumulong sa akin makabili ng ticket. Kasi nung mismong araw ng bentahan ng ticket, nagtataka ako, hindi ko siya ma-check out. So ang ginawa ko, nag-send na lang ako sa kanya ng pera. Siya yung pinag-check out ko. Siya yung pinag-claim ko din dun sa mall ng SM. And yun, nakabili ako ng ticket. So maraming salamat. Yan, sa wakas, makakababa na ako. Sobrang excited na ako makapag-book ng Move It at makapunta ng SMX Arena kasi nung oras na. At saka sana hindi ako abutan ng ulan. Ayun nga lang, may nangyaring kamalasan. Nag-book ako ng Move It tapos medyo nag-antay ako ng matagal. Unfortunately, nag-cancel si Kuya Rider. So, wala na akong magagawa doon but to move on at mag-book ulit. Eto si Kuya yung pangalawa ko na-book. Nagpapagas lang kami. Hindi ko na alam kung nasaang lugar na kami nito pero 5:15 na ng hapon tapos meron pa akong around 40 minutes something bago marating yung SMX. So, talagang ine-expect ko na malilate ako. Okay, so around 14 minutes bago mag 6 PM, bago mag-start yung show, andito na kami sa MOA. Buti na lang si Kuya magaling sumingit, nakaiwas kami sa mahabang traffic. Tapos eto, pansinin nyo tong mga magpa-flash sa screen. Kinabahan ako dito kasi ang na-flash lang dito si Irene, si Wendy, si Yeri, tapos yung Wenrin. Wala si Joy, tsaka wala si Sulgi. So, akala ko talaga, wala silang dalawa. Tapos meron na lang akong around 6 minutes yata para pumasok sa loob. So, hindi ko na nakuhaan lahat ng mga gusto kong kuhaan kasi sobrang nagmamadali na talaga ako. Dumiretso pasok na ako nito sa loob tapos pakita ko sa inyo kung ano yung inabutan ko pagpasok ko. At sa wakas, nakapasok na ako sa loob ng venue. Pagpasok ko, merong isang free photo card kaso hindi ko nakuha si Sulgi kasi random siya eh. Ang nakuha ko si Wendy. Okay, so bukod dun sa free photo card, binigyan kami ng lanyard.
Tapos meron siyang free na parang laminated version ng poster. Hindi ko alam kung ID ba yung tamang term dito. Pasensya na, paki-correct na lang ako. First time ko kasi talagang umattend ng ganitong event. Tapos may banner. Sa banner, nakakatuwa yung banner kasi meron siyang instructions sa likod kung paano ka makakapag-participate throughout the entire concert. So ang galing ng pagkaka-organize. Tapos may binigay pa silang freebie ulit, isang set siya ng photo card. Lahat ng members nandito. Hindi ko alam kung exclusive to sa VIP, pero nakakatuwa kasi lahat ng members nandito. At bago nga pala ako pumasok, dumating ang swerte kasi merong nakipag-trade sa akin nung free photo card. Ang nakuha niya si Sulgi, tapos trinig niya sa akin kapalit nung nakuha ko na Wendy. So maraming salamat ulit sa iyo kung sino ka man. Thank you so much. Yan, may nakuha ako trade. Salamat. Thank you po. At eto na yung pinakaanday nating lahat, yung pagsisimula ng concert. So, dumating ako dito sa upuan ko para mga 6:05 or 6:08 na yata. Ayan, medyo ang wild na ng crowd, talagang ang taas ng energy, nagsisigawan silang lahat. Tignan nyo ipi-play ko yung the same video na hindi nakamute. Tapos nga pala, pasensya na kasi low quality lang yung camera ko. Hindi pa ako nag-upgrade ng phone. Actually, dito sa event na to, na-realize ko na napakahalaga ng iPhone at saka ng mga high-end na smartphones kasi grabe yung fan cam nung iba, talagang sobrang linaw at saka sobrang ganda nung zoom. Ito yung pinaka-opening performance nila and dito lalong sobrang naging wild pa ng crowd. Kaso nagulat ako kasi paglabas nila kulang sila ng isa, apat lang. Hinanap ko kung sino yung nawawala, so good, nandyan si Sulgi, si Irene, si Wendy, si Joy, kaso wala si Yeri. Tapos yun pala, meron silang tinatagong surprise. Okay, so yung tinatago nilang surprise, hindi ko masyadong nakunan, pasensya na. Pero eto yung entrance ni Yeri. So, akala ng marami wala si Yeri. Pero, andyan pala siya. Tignan nyo kung saan siya lalabas, guys. Okay, so, sa iba baka maliit na bagay lang to. Ewan ko baka mababaw yung kaligayahan ko. Pero nakakatawa kasi ang astig, ang angas nung entrance ni Yeri. Etong platform na yan, yung nakikita nyo may arrow na yan. Nagtataas baba pala yan. So, nung namatay yung ilaw, andyan si Yeri, umangat siya. Tapos, pagkatapos no, nagkaroon siya ng mabilis lang naman na solo number and then nag-reunite silang 5. So, tingnan nyo guys, ang galing, grabe, nakakatuwa. O, di ba? Ang galing, ang cute ng ginawa nilang yun. Tapos, after nung opening number nila, ang sumunod naman doon is, of course, nagkaroon sila ng mga individual introduction. So, dun sa part na yun, grabe na-appreciate ko talaga yung effort nila na mag-Tagalog. Meron silang parang binabasa na kodigo and then talagang inaayos nila yung pronunciation nila ng mga Tagalog words. Tapos, na-appreciate ko din dito yung effort ng translator. Kasi yung translator, ito hindi ko ma-explain in details, pero kina-capture ni translator yung emotions, yung tone of voice, yung pitch. Basta, as much as possible, kung paano siya sinabi in Korean, ganun niya rin sinasabi in Tagalog. Astig, promise. Ang galing nung translator dito sa part na to. Saka yung isa pang nakakatawa dito, talagang nakikipag-interact sila sa fans. Bukod dun sa pagtatagalog nila, talagang
bardagulan sila sa crowd, grabe. Lalo na yung ginawa ni Wendy na nag-start siya ng chant. Eto guys, paparinig ko sa inyo. Legit, nakakatawa to, promise. At bago yan, gusto ko nga pala mag-thank you kay Twitter user Joyful So Young sa kanya galing tong clip na to kasi etong part na to after ng opening medyo parang alam mo yun, namulutang na ako sa hangin. Talagang ini-enjoy ko na lang yung event. Hindi ako makapaniwala na ay nakikita ko na sila, nandito ako live, napapanood ko sila. So nakalimutan ko na kumuha ng clips, nakalimutan ko na mag-fan cam. So thank you kay Joyful So Young and sabi niya pasensya na raw kasi nasa Gen Ed siya at medyo malabo yung camera. Pero para sa akin kuhang-kuha naman pati yung audio. So thank you again. Ayan, so 10th year anniversary na nga nila. Kaya daw sobrang special na itong event na to. So pakinggan niyo yung pakinggan niyo yung i-start na chant ni Wendy dito. At meron tayong ibang reason why this concert is very special. 10th anniversary! Nanami tayo! Kaya buong show, grabe. Naging chant yung hu na yan. Hindi lang pati nung crowd, pati sila. Tapos syempre, hindi mawawala yung eh. Salamat po. Nag-goosebump talaga ako na Eto naman, konting comedy na nangyari. Bale si Irene kasi dinapuan siya ng langaw sa may bandang likod niya yata, sa may buhok. Nakakatuwa lang na ang cute pa rin ng natural reaction niya habang sinusubukan niyang i-shake off yung langaw. Panoorin niyo to. Ay, ito ba? Ano nangyari? Just a fly, guys. Come on. Come on, it's just a fly. It's just a fly. Not me. Not me. Overall thoughts, sobrang na-enjoy ko yung concert and para sa akin kahit anong ticket man ang bilhin nyo, sobrang sulit. Talagang mag-e-enjoy kayo. Bukod sa napakabait ng mga fans na nakatabi ko, yung mga fans na nakakasabay ko sa pila, nag-e-enjoy ako sobra sa interaction ng lahat ng members sa crowd. Tsaka sobrang madadala kayo sa energy ng crowd. Talagang naghihiyawan silang lahat. Hype na hype sila sa panonood. So, mas nakakadagdag yun sa overall experience. Kasi ramdam na ramdam mo na nag-i-enjoy kayong lahat. Tapos, sumasabay kayo dun sa mga kinakanta nila. Well, in my case, hindi ako makasabay kasi baka sapak-sapakin ako. Sapak-sapakin ako sa leeg ng mga katabi ko. Kasi ang pangit ng boses ko pag kumakanta. Tapos eto, gaya ng sabi ko kanina, hindi ko alam kung sino nag-organize nito ha. Kung yung organizers ba nung concert or yung mga mismong fans na lang. Kasi yung likod ng hand banner, talagang meron siyang instructions on how to participate sa bawat segment nung show. Meron pa doon yung, ito wala akong copy nito pero maghanap kayo ng mga fan cams. Yung bawat section, iba yung color na tinataas nila. Iba yung color ng screen ng phone. Tapos, meron pa yung mga paper planes. Grabe, talagang ano siya, para sa akin, special moment na hinagis nila yung paper planes. Tapos, yung paper planes pala na yun, meron siyang lyrics ng mga kanta. Bawat paper plane iba. Tapos, kinanta siya nung mga members ng Red Velvet. Yun, hanapin nyo yun sa YouTube or sa Twitter or sa Facebook or sa IG. Maganda yung moment na yun, promise. Tapos, isa pang special doon is yung confetti. Grabe, ang galing ng confetti kasi hindi siya plain lang lahat. Yung ibang confetti, guys, may message, special message for Red Velvet. Grabe, ang galing ng mga fans ng RV. Napaka-successful ng event, napakasaya ng concert.
Congratulations mga Reveloves, mga Lovies. Talagang nag-enjoy ako, grabe. Tsaka, kung babalik man sila next year, manonood pa rin ako, of course. Yun nga lang, sana, maabutan ko yung ticket na gusto ko. Kasi sa totoo lang, ang hirap pumila sa bilihan ng ticket online. Inabangan ko yun ng mismong araw. Kung di ako nagkakamali, around 10 or 11 a.m. yata yun. Pagpasok ko ng website ng SM Tickets, grabe nasa 44,800 plus ako. So, medyo nawalan ako ng pag-asa ng bahagya na umabot sa kahit anong ticket. Buti na lang kahit naubusan ako nung VVIP standing with send-off, naabutan ko yung VIP na seated. So, okay din naman, maganda pa rin yung spot. Napakasaya ko pa rin. Sobrang satisfied. Kung meron kayong mga artist, band na fina-follow, pinapakinggan, pinapanood online, regardless kung foreign man yan or local, kung magkakaroon ng chance na makapag-perform sila at meron kayong resources, meron kayong chance makanood, i-grab nyo yung chance, i-grab nyo yung opportunity. Kasi yung mga ganyang moments, hindi mo alam kung kailan mauulit yan eh. Actually, baka hindi na nga maulit. So, hanggat nandyan, i-take nyo yung opportunity. Kasi syempre, sayang naman yung chance. So, hanggat nandyan, go lang ng go, gawin nyo yung mga gusto nyong gawin sa buhay, enjoy nyo yung mga gusto nyong enjoyin sa buhay.